Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 22, 2024. So, Thursday. May isang araw pa tayo ng trading. At buti naman, nagbago yung listahan natin dito sa trending stocks from the past 3 days of trading natin. Pare-parehas si CHP, si SPNEC, yung mga nasa listahan natin. Pero ngayon is meron tayong bago. Okay, nandiyan pa rin naman si CHP natin. Ayan. So, nag-close yung index natin. May breakout kanina sa 6,900, okay, 6,903.15. Yung closing natin, medyo may konting pullback. Pero parang ipupush niya talaga sa 6 past 6.9. Medyo nahirapan lang ng konti yung price action. So meron tayong net foreign buy pa rin. Noong umaga net foreign sell to 114.63 million. So 0.008% yung ginalaw po ng ating market. Okay? So nagbago yung ating trending stock. So nauna si Ionix. Ayan, nabuhay si Ionix natin 6.09%. So nag-breakout yata to sa kanyang price action. Meron tayong maliit na net foreign sell, 375K. Ayan, wala naman ako nabasang catalyst dito kay Ionix natin. So mamaya tignan natin yung kanyang price action. Then si Ali, so yung breakout natin kahapon talagang sinundan pa rin niya. So maganda. Yung pasok ng foreigners pa rin kasi dito, meron siyang gain na 2.25%. So, congrats sa mga Ali holders. And then, meron siyang 252.75 million na net foreign buy po dito sa market natin. Tapos si Metrobank, pinag-usapan siya ngayon. So, malakas yung sipa din niya. From the past few days, nag-net sell to Pero ngayon, net foreign buy tayo. 46.99 million yung galaw niya. And then nag-gain siya ng 2.3% kasi meron siyang actually malakas yung yung dividends nito, umabot siya ng halos more than 5% kung di mo napansin kanina yung kanyang meron siya disclosure, di ba? So pero dito sa Investa yung letter D, so lumabas siya. So para sa mga dividends natin. Okay, so baka meron pa igagalaw yung mga puro blue chips pala yung pag-uusapan natin, no? So maganda yung sentiment dito kay Metro Bank naman. Okay? So CHP, 0.99%. So syempre marami nag-aabang sa spike. And then, ito maganda. Meron siya 27.50 million net foreign buy. Sino kaya yung bumili sa kanya? Yung mga executives natin, sabi nga natin, medyo lumalabas sila dito kay CHP natin. Okay? PLDT, 0.78%. Meron siyang 518.76K na net foreign buy sa market. So pinag-usapan din po itong si PLDT kasi nga isi-settle na lang niya yung, di ba meron siyang, kaya bumagsak dati ang price niya, meron siyang problema with regard sa kanyang accounting. So over yata yung accounting niya sa accounting niya. So nagkaroon ng class action lawsuit dun sa bandang US. So babayaran na lang niya around 3 million US dollar naman. Okay? So settle na lang niya. Tapos si Converge, up siya 1.45%. Very good. Pero net foreign sale pa rin negative 5.96 million. So kabaliktaran ni SPNEC. Si SPNEC puro net foreign buy pero bumababa. Ito naman si Converge umakyat pero net foreign sell naman yung galawan natin sa kanya. Okay? So, yun po yung ating mga trending stocks for today. So, disclaimer ulit dun sa mga bago po sa channel natin. As usual, yung ating video na to is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron pong kasing risk na involved sa trading sa Philippine markets. Okay? So, due diligence na po. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual din, subscribe ka lang dito sa ating Palabi Trader na channel and then join ka dito sa trading group kung saan mo naman ng guide sa trading sa Philippine markets. Kung nakasubscribe ka, salamat po dun sa mga nanonood dito sa Trending Stocks. Company reviews natin, mga sample trades, indicators, yung mga risk management, yung ating PSC stock market. Okay? And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Hindi ko nasubaybayan yung galaw ni Cryptos natin for today. Sa social media, Palabi Trader na Facebook account para sa mga post po natin or dito sa Palabi Traders na Facebook page kung puno na po, hindi ka makapag-add doon. Bodega Pick sa articles natin sa local market, US at saka dito sa Cryptos. And then money earners, yung mga side hustles na vlog natin last time nung sinisipag pa tayo. So medyo hindi natin na-update yan pero sabi natin i-merge na lang natin dito kay Bodega Pick natin. Okay? So finally, may nakuha ako na summary
dito kay Philippine Stock Exchange natin, naglabas siya ng maaga. So, tignan natin yung kanyang summary. So, net foreign buy. Nagulat din ako kasi nung pre-close, negative 50 million yata yung, yung value natin. Ayan, pero nag-bounce naman yung sa pre-closing o sa closing. Umakyat siya 114.63 million and then nag-up na tayo ng 0.08%. So, ang tinamaan ngayon is services pa rin. Negative 0.3 tsaka finance negative 0.45. Panalo si holdings 0.67 at saka si property 0.33%. Okay? So yung ibang post. Now, okay. So SEC upholds imposition of 1 million peso fine against Now over alleged misleading disclosures. Ayan. So meron siyang fine. CPG 1.79%. Completes 2 billion preferred shares follow-on offering. Si House minus 2.8. Holdings Board of Directors approve expanded terms of the company's 2 billion stock buyback program to 7 billion. Ayan. So, ang dami niyang pera. Foreign funds sold. Ito yung mga binenta. AUB, UBP, ASN, APSCC, CNPF, DNL, Ionics ba? Kung kailan siya umakyat na. JT Cap, SMC, All HCA REITs, MEG, MREITs, Robinson, SMPH, Converge, at saka CICT. So ito yung news po kay, kay PLDT natin. Bakit siya trending? So nag-up siya 0.78. Agrees to $3 million settlement in US class action with no admission of liability naman. Okay? So yan po yung ating news sa kanya. Foreign funds, video, mga bangko pa rin, no? Video, BPI, Metrobank, Security Bank, SLF, MER, Manila Water, Keepers, CHP, ABA, AC, AB, AGI, Ali, CPG, Globe, at saka si TEL naman natin. Maharlika keen to invest in rural telco. So, sino ba may telco dyan ng mga stocks natin? So, the Tantoco family SSI announced executive change following the death. Okay, so condolence na lang po. Tapos, offshore wind project ECC to be reviewed. ABS-CBN. So, medyo bumagsak si si ABS-CBN natin kanina. So, dahil nga nagbalita din na hindi na matutuloy yung bentahan ng kanyang Sky Cable naman. Shares fall over 7%. Hindi ko na nakita yung close niya o nag-breakdown. So baka malamang i-close niya tong breakout na to last time. Ayan, careful na lang. DNL cautiously optimistic on recovery. Alilan sets 100 billion capex. So maganda. Currently 6% kay SEB of pre-COVID level in seat capacity. Aboitiz, ICE expansion of Lima State Business Hub. CTEL ABS agree not to proceed with Sky Cable. Okay. Metrobank full year net profit. Maganda rin naman 29% plus dividends yung ibibigay niya. It's not a mistake. There will be a 2 payouts, first 3.5 and then 1.5. So 5 pesos yung ating dividends kay kanin ba to? Kay sino ba pinag-usapan natin na meron dividends. Ayan, bigla akong nawala sa Metrobank, usapan natin. Ayan, SMPH, okay din siya, 33% ang bounce kanina. Aboitiz, Ali, to borrow 50 billion to support growth initiatives and then pay down yung kanyang debts. Okay. Si ABS-CBN yan. Okay, sino pa ba yung mga news natin kanina? PLDT, BPI, extend additional 7 billion loan to Home Credit Philippines. Metrobank, okay na. ABS-CBN, Metrobank, AC, Ali, yan na rin yun. No? Tapos yung lawan natin kapon. Yung US market, medyo sideways siya kagabi. Pero ngayon is parang babawi. No? Bumibigwas yung, yung futures ng US market natin. Okay? Ayan. So guys, yung ating Patreon, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market, investing, kung medyo nahirapan ka and then gusto mo na trading group, meron po tayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So tingin tayo dito sa summary ng market natin. So mukhang i-break out talaga natin tong 6.9. Nandun na yung yung candle natin. Konting titik na lang eh. Or rather nag-breakout na nga 6,903. So yung strong break yung hinahanap natin para pupunta tayo dito sa 7,000 level natin. So intact yung trend natin after ng malakas na bounce 0.8, di ba? Yung bounce natin kapon.
dito kay PSE, and then optimistic yung pinapakita ng RSI kahit na medyo pa-dowgy-dowgy. So nag-aantay lang siya na magtutulak ng breakout dito sa market. Pero yun nga, araw-araw pa rin naman na net foreign buy si foreigner, 114.63 million. So ngayon lang ulit tayo nakakita ng ganyan katagal eh. So halos 3 buwan na namimili yung ating mga foreigners naman. Okay? So tingin tayo dito sa mga winners, mga big caps. So Metrobank 2.3, AC 0.91, Ali 2.25, JT Cap po, nag-bounce pala ulit saglit. Ayun, nabuhay si JT Cap 4%. Hindi makasama to si DNL, no? ACN nag-drop. Sino pa ba? Avoites, nagba-bounce, Converge. Okay, so nagba-bounce din. Yung mga big caps natin. Sa mga laglag sa big caps, ayan. So profit taking pala si BPI, 0.83, ICT, negative 1.36. Medyo bumaliko na si ICT, SMPH, nag-close pala negative din to. Jollibee, negative 1, BDO, negative 1, at saka si URC, negative 1. Si Mer, drop din ng negative 1.08%. Okay, so yun po yung galawan ng buong market. Yung pinaka-winners, si Ionix. So yun nga po, nag-breakout. CTS. Okay, penny stocks. So galawang penny stocks, si JT Cap, panalo, IMI. Boy na ba? Mukhang nabubuhay na si IMI. All HC, ayan, 2.91%. Nagtatry mag-breakout. DMW, first time ko din nakita ulit. Si Bloom, buhay na buhay si Bloom Nabenta ko na si Bloom ko eh. Kala ko magpo-pullback pa to dito sa may bandang baba. Okay, so anyway, congrats pa ako, meron ka pa rin. Ali, okay, so ganda, breakout. Tapos meron tayong 0.6 lang. So, pero maganda yung price action. Mamaya pag-usapan natin. EMI, ayan. So, nag-breakdown si EMI last time 2% sa X. Dito. Okay, so nagsisettle siya 1.69. MRC, nasa baba pa rin. And then si DNL natin, 1.45%. Okay, so balik tayo dito. Sa losers pala, dito tayo post. Sa losers, ECBC. Okay, nag-breakdown. So, hindi na siya nakabawi dito sa candle natin na to. Jerry, minus 4 point. Penny stocks naman to, si parang Jerry. Si Tugs, minus 3.95. ABS-CBN. Nag-close siya is drop na 3.02%. Pero hindi ako magtataka kung i-close niya dito sa bandang baba ng konti. Kasi nga, hindi tuloy yun yung catalyst niya Bakit siya nag-upsurge last time. And then SSI is drop ng negative 2.79%. Merrimart nag-drop din siya after ng puro verde na yung kandila niya kaso ayaw umakyat pa. Okay? So yun po yung galawan ng buong market natin sa Philippines. Tingin tayo dito sa US market. Ano ba nangyari dito? Okay, medyo maganda. Sumipa yung isang alaga kong semicon. Sino ba yung binili ko? Si Infineon. Ayan, binili ko siya ng Infineon. Sumipa ng 5% kanina. Nasdaq Future. So, nag-up siya ng 1.99%. So, maganda. So, si Nasdaq yan Dow Futures, 0.28 and the S&P is 1.18. So, maganda lahat ng hopefully bukas ganyan din yung market natin, no? So, European markets, okay din siya. And then, okay din pala dito sa Asian markets. Malakas din yung rebound, di ba? From last 2 days, parang mix na galaw natin. Pero ito, sina Shenzhen, saka si Hong Kong, pangalawang araw na to. So, Nikkei, Japan, nag-bounce ulit na 2.19. So, very optimistic yung market, no? Kahit na 6% pa rin yung ating interest rates sa mga banks. Tapos, March na, di ba? Labasan ng mga earnings ulit natin. Okay. So, dito naman sa crypto, okay, nag-steady sa 51K si Bitcoin, 2.9 si Ethereum, and then, lakas ni BNB, 381. So, panalo si BNB. Sino pa umakyat dito? ADA, 2%. Matic, 2%. IMX, 3.4%. Mukhang maganda rin yung galaw natin dito sa bandang crypto space naman natin. Okay? So, balik tayo dito. Then, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Nahin natin si Ionix. Nag-breakout sa price action niya. No? So, nag-conso. Okay, para malaking flag. Ito yung isang flag nyo dati. Pero, nanghina. And then, biglang pumitik. So, naghahanap pa rin yung mga traders ng mga small caps. 1 billion lang to. Isa sa magaan to. 6% up si Ionix, 1.22.
Yung closing price, 375K net foreign sell. So price action wise, nabuhay. Bigla siyang nag-bounce dito sa 50. Nagkaroon siya na kahapon, may konting volume siya kahapon, tapos sinipa. Ngayon, so maganda, no? So meron siyang mga flag formation. Ito yung isang flag. Ito yung next na flag niya. Okay? So uptrend tong si Ionics natin. So ito yung trend chart natin. So trend channel. Ayan. So yun na lang po, sundan nyo kung meron kayong binabantayan na Ionics. Hopefully, meron pa siyang bukas. Next na resistance, dito saan ba tayo? Yung tatapat sa drawing natin, dito siguro. Mga 1.3 next na galawan natin. Kung verde pa rin yung, yung galaw natin bukas. Pero mukhang okay naman yung So, wala namang foreigners. Mga local lang naman yung nagpapagalaw dito kay Ionics natin. Okay? So, very good. Congrats sa meron. Biglaan din yung yung reversal niya, no? So wala siyang signal na nilabas. Next, si Ali. Siyempre, paborito na rin to. Saglit. Yung mga properties natin. SMPH, mahina. Robinson, mahina. Sino pa ba? Sino BLL, mahina. CLI. Ito, medyo breakout nung nakaraan. Double Dragon, nagko-conso. Okay, si Ali lang yata yung maganda dito sa mga properties natin. So, continuation ng 52-week high natin, no? Okay, continuation ng 52-week high. So, support 34.8, next resistance 38.7. Kasi parang ito yung channel niya eh. So, medyo binababa pa natin kahapon yung niya eh. Pero ito na, nakarating na kasi siya dito sa previous channel niya na to. So, kaya in-expect natin, since maganda naman yung niya, may mga upcoming dividends na maliit lang naman. So, baka umabot na siya dyan sa area niya. Kasi maliit lang naman yan, ilang percent lang yan. After ng galaw natin ngayon is 6% na lang siya. Okay? So, medyo malayo ng konti, pero ito kasi yung channel niya na pinapakita. Ayan, congrats po doon sa mga meron. Nitong si Ali natin, meron pa rin naman tayo kahit konti. 252.75 million net foreign buy and then 2.25%. So medyo bullish yung RSI. Meron pa siyang dividends, so upcoming dividends. And then okay din yung MACD formation naman natin. Okay, so congrats. Next, Metrobank. So out of the blue, nag-declare na dividends. So nag-about face yung galaw natin kasi nagpo-pullback na rin siya eh. So from the past few days. So ito yung dividends niya. Ang ex-date is March 7 pala. Yung ex-date natin, 3.4 plus 2.56. So halos more than 5% yung kanyang dividends. Ayan, congrats. Kung meron ka, ang pricing niya lang ngayon 2.3 eh. So hopefully meron pa 46.99 million net foreign buy. So bullish pa rin naman kasi yung niya, yung RSI niya. Although may siya, may parang flag formation din yung galaw natin. So dahil may catalyst siya, baka tumuloy tayo dito sa lagay natin dito kasi maganda rin naman yung galaw ng mga banks natin. Hopefully matuloy siya hanggang diyan sa area, and then ito yung trend lines natin sa galawan naman niya. In-expect ko, tataas pa kasi 5% to. Pwede umakit lang tayo ng 2.3%. O, di ba? Yung mga gusto mag-dividends, syempre, pagdating ng X-date, bababa yung price action naman natin sa kanya. Okay? So, yun lang po. Positive catalyst para kay Metrobank, CHP. Marami nakabang talaga kay CHP natin. Nag-bounce ulit siya, no? So, hindi siya pumunta doon sa pinag-usapan natin ng mga malapit na support o nag ano pala siya halos mag dito 0 point ano ba yan yun? Hindi ko tanda yung Fibonacci natin eh. Drawing ulit natin. Okay, so dito pala yung sinasabi niya na support 1.92. So yan na lang muna ilagay natin habang nagkakaroon siya ng parang flag formation ulit yung So watch out na lang kung meron siyang breakout bukas dito sa trend channel natin na to. Flag formation natin kasi baka meron pa nga kasi hindi pa rin naman final, di ba? So inaabangan pa rin yung ano ba yung kanyang pinaka final price. Dos, dati piso siya, no? Piso dati, ngayon dos yung pinag-uusapan sa kanya. Okay? So bullish na bullish. Tingnan mo na yung RSI natin, no? Ang tagal dito sa bandang taas. Tapos may volume pa rin siya. Oh. So ito yung good sign. Meron siyang 27.15 million na net foreign buy po. 0.99% yung ating gain
for today. And then PLDT, so yun na po yung catalyst natin kanina. So akyat na kaya to? Baka dumiretso na to. Okay, so nasa conso area siya pero nakalampas na sa downtrend. Hopefully maging catalyst natin yan para kasi babayaran na niya matatapos na yung kanyang problema. Ito yata yun Kung tanda mo yung drop na to last time. Ayan. So may mga nagdemanda sa padang US kasi nagkamali yata sa accounting. Yung siguro computation. Wala naman daw na wala na pera sa computation na nagkamali. So, pero wala naman siyang ina-admit based dun sa disclosure niya. Wala daw siyang ina-admit na problema. Okay? So, very good. Hopefully, umabot na tayo 1354 dahil doon sa good catalyst naman niya. 518,000 at foreign buy 0.78% and then potential 4% upside for the short term kasi may good news si PLDT. And then lastly, yung ating umakyat na stocks pero puro net foreign sell. Hirap na hirap tong si Converge. Ayan, bigat kasi 71 billion yung market cap. So nag-close siya 1.45% pero net foreign sell pa rin 5.96 million. Ayan. Resistance, mag-check yata tayo dito. Good sign kasi kung another green day bukas, so good sign na basagin natin yung 10.22. Inisip ko sa kanya nung medyo nanghihina siya, baka naman ito yung channel niya, di ba? Meron siya malaking channel dito. Pero lumalaban siya. So nag-bounce siya ng konti dito sa support line natin na MA20. Ayan. Hindi ko muna tatanggalin kasi medyo net sell So, di ba? Yun ang guide natin minsan dito sa market Especially kung lang yung mga ganyang kabigat kung walang foreigners, hindi niya tutulak. Di ba si Ali, di ba? Nag-up siya ng more than 2% pero kailangan niya ng 200 million na net foreign buy. Okay? So, yun lang muna yung ating assessment para kay Converge. Balik tayo sa PSE. So, very good. Yung nakikita natin is feasible na mag-break yung ating resistance sa exact level na 6,990 pero yung psychological na 6,900 nabasag naman ng market natin. So kaya nga in-anticipate natin so bago mag-March siguro o early week ng March retest tayo sa 7,000 which is good kasi maraming magpipitikan ulit na stocks in the near future naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group guys. Dito sa CryptoAuto, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners. Tapos sa Twitter, and then yung Patreon yung gusto po ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali ka lang po sa trading group naman. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.